Mabilis ang naging hatol ng Office of the Ombudsman sa nangyaring barilan sa Senado. Sinuspindi agad nito si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo, nagulat ng live mula sa Quezon City. John, gaano katagal ang suspensyon daw ni Aplasca? Corina, pinatawan na nga ng 6 na buwang preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon ito mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya matapos nga itong naganap na shooting incident sa Senado nitong Miyerkules. Kaugnay naman ito ay sisimulan na rin ng Ombudsman ang kanilang investigasyon patungkol sa kaguluhang nangyari sa Senado. I came here to announce that there was a recommendation and I signed for a 6-month preventive suspension of the Sergeant at Arms of the Acting Sergeant at Arms of the Senate, Mau Aplasca, for what happened the other night, and it's just it's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Ito ang naging pasabog ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ngayong araw matapos ang nakagigimbal na barilan sa loob ng Senado noong Miyerkules. Paliwanag ni Rimulya, kinakailangang mapag-aralan ang mga naganap sa Senado lalo pat may mga aligasyong staged lamang ito. At dahil na rin sa pag-amin mismo ni Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca na siya ang unang nagpaputok ng warning shot laban sa mga operatiba ng NBI na nasa paligid ng Senado. It's worrisome if we allow this to go unpunished and just ignore it. We cannot ignore something of this magnitude. Ayon kay Rimulya, kinakailangang isailalim sa preventive suspension si Aplasca para hindi maimpluwensyahan ang isasagawang investigasyon. Bilang bahagi ng gagawing pag-iimbestiga, maghahain ng subpoena ang Ombudsman para makakuha ng kopya ng CCTV footage sa Senado, maging ang mga kuha ng media na naipit din sa kaguluhan. Hihingan din ng affidavit ang mga reporter at media personnel na naroon. Hindi rin daw ligtas sa investigasyon ang mga senador na nagtungo sa Senado noong araw ng putukan at lahat ng lumabas-pasok sa Senate premises, kasama na ang mga miyembro ng PNP at OSA. Bukod sa PNP at NBI, ipapasabi na rin ng Ombudsman ng DILG na pinamumunuan ng kapatid ni Rimulya. Inaasahang mailalabas ito early next week. Obstruction of justice ang isa sa mga maaaring harapin ni Aplasca at iba pang mga personalidad kapag napatunayang sangkot sila at staged ang barilan sa Senado. Unforgivable para sa akin, mahirap patawarin yung ginawa nilang yon na nagpaputok ng baril sa loob ng premises ng enclosed building. Mas lalong delikado yon. It could have hit somebody. I'm sure yung mga kapatid nyo sa hanap buhay, yung mga kaibigan natin sa media, many of them were shell-shocked by the kind of ruckus caused by the gunfire. Hindi biro yon. Alam nyo, ang na-embed sa utak natin, sa consciousness natin pagka pumuputok ang baril. Wala may gusto nun. Wala may gusto nun. Hindi pa raw nakakausap ni Rimulya si Aplasca, pero naipadala na sa Senado ang preventive suspension order laban sa kanya. May mensahe rin si Rimulya para sa missing in action naman na si De La Rosa. Ganyan ba dapat maging senador natin, yung tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, flight certification of guilt. Di ba? Sinubukan naman nating kunan ng pahayag si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca patungkol dito sa 6-month preventive suspension na inihain sa kanya, pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin itong tugon. Habang si Senate President Alan Peter Cayetano naman ay umaapela sa Ombudsman na ipasailalim din sana sa preventive suspension si NBI Director Melvin Matibag. Sa ngayon naman ay kinumpirma din kanina sa atin ng Ombudsman na no pay o hindi makakatanggap ng buwan ng sahod si Aplasca sa oras na mapasailalim nga siya sa 6-month preventive suspension. At yan na muna pinakahuling balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, John Manalo. Nag-uulat live mula sa Quezon City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.